Emmanuel, the God with us who saves. Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po sa ating lahat at sa oras na ito ay nandito ang inyong kapatid, Brother Noe Dura, na isang pastor noon, ngunit sa awa at pagmamahal ng Diyos ay isa ng Katoliko ngayon. Sa ating programang ito sa Emmanuel TV Network Philippines na pinangunahan sa ating kapatid, Chairman Brother Bin Yalong, sa ating spiritual advisor, Brother Teodoro Bacani Didi, Bishop Emeritus of Novaliches Diocese, at sa ating kapatid, Brother Celso D. Guzman, our Chief Technician, at sa makasama niyang mga tumutulong ngayon sa ating pagpapahayag na ito, sa araw na ito, mga kapatid. Nandito ako para ibahagi ko sa inyo ang aking karanasan bilang isang pastor at paano ako nagiging converted sa simbahang Katoliko. Sa ating pag-umpisa, unahan natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat po sa oras na ito at hinihingi namin ang iyong presensya, ang iyong mahal na Espiritu Santo na sasama sa amin sa pagpapatunay at sa pagbabahagi sa aking karanasan bilang isang converted sa simbahang Katoliko, ang simbahan na iyong itinatag. Thank you so much for this ministry of the Emmanuel TV Network Philippines na ginamit mo para magpalaganap sa iyong katotohanan sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang dako ng daigdig. We ask you to be with us with the intercession of the Blessed Virgin Mary in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, itong ating episode ngayon ay pinamagatang Babalik Ka Rin. At talagang, brothers and sisters in the Lord, talagang napakaganda itong episode. Kasi ang episode na ito na babalik ka rin ay parang ito ay tumutugma sa aming buhay, no? Tumutugma rin sa aming buhay na nagbalik loob sa simbahang Katoliko. Gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, brothers and sisters, ang aking pagtakwil kay Mama Mary at paano ko ito siya na-recognize na kailangan siyang igalang, irespeto bilang nanay ng ating Panginoon. Kasi sa una pong panahon, when I was a pastor, brothers and sisters, for almost 15 years to 20 years, ay naitanim sa aking puso at isip na kailangan na Christ alone, ibig sabihin in this doctrine na nagsasabing Christ alone na aking pinanindigan, kailangan na walang kasama, hindi pwedeng isama ang kanyang inay, ang ating mahal na Birhen Maria. So as a pastor, nangangaral ako sa aking mga members na kailangan nakasintro tayo kay Kristo. At ang pag-recognize sa mahal na Birhen Maria, it is a violation of the teaching that only Jesus died on the cross for our salvation. So itong doktrina na ito ay kumakalat, and as a result of this teaching, parang hatred against the Blessed Virgin Mary. At ako din mismo, hindi ko maintindihan, bakit ba ako nag-develop ng galit laban sa mahal na Birhen Maria, na mag-research ako sa Bible, hanapin ko doon sa Bible na si Mama Mary, maraming mga anak, si Mama Mary, hindi na virgin, no? Marami akong mga biblical verse na talagang ituro ko doon sa mga tao para bababa ang kanilang pagrespeto at paggalang sa ating mahal na Birhen Maria. 15 years, brothers and sisters, na aking ginawa. Doon sa aming simbahan ay palaging si Kristo lang ang palaging binabanggit at bawal. Parang hindi talaga kami komportable, ako personally, to talk about the Blessed Virgin Mary. Lalo na sa panahon ng Pasko, parang maano namin mga kapatid na ang bilin, imbis ang bilin nandyan sa kaniyang
nandyan si Mama Mary, nandyan si Jesus, nandyan si Joseph, pero parang ang aming bilin doon, si Jesus lang ang, sa Bisaya pa, nabilin. Si Jesus lang ang naiwan doon sa bilin. Dahil sa isang turo na Christ alone, to recognize Mary, Joseph, para bang nagbigay ng gulo, no? Sa aral na si Kristo lang ang dapat nating ipangaral, si Kristo lang nakapuko sa Kanya ang ating pangangaral sa kaligtasan. But alam niyo, brothers and sisters, habang noon, sinisira ko yung mga larawan ni Mama Mary, no? Pag mayroong isang Katoliko na mag-convert sa aking religious movement, mayroon ka agad akong gagawin na tinatawag na deliverance. Delivering the family from the idolatry, no? Idolatry. Ibig sabihin na si Mary ang Diyos sa kanilang bahay. 'Yun ang nasa aking isip. Kaya pagdating doon, hindi lang sinisira, hindi lang minamartilyo ang mga larawan ni Mama Mary, kundi itinaboy, ilagay sa sako, idalhin sa basurahan. Ang iba sinusunog pa. Yung mga metal, tinataboy doon sa dagat, yung pinakamalalim. But nakita ko mga kapatid na sa palagi kong pangangaral na itakwil si Mama Mary, nakita ko yung paano ba magiging kumplito ang kaligayahan ni Jesus na tagdalawang oras kami mag-praise and worship, umiiyak, mahal ka namin Lord sa aming buhay, ngunit inaway namin ang kanyang inay si Mama Mary, no? Galit kami sa kanyang inay. Doon ko nakita na paano magiging kumplito ang kanyang kaligayahan, brothers and sisters in the Lord, kung patuloy kong tinatakwil at sinisiraan ang inay ng ating Panginoon Kristo. Kaya linagay ko ang aking sarili. One time, nagninilay ako sa isang lugar. Kung ako si Jesus, if I am Jesus, and then magsabi ka sa akin na, I love you, Lord, but you don't like my mother. Paano magiging meaningful ang I love you kung itinakwil mo ang aking inay? So doon ako nag-umpisa sa aking pagninilay tungkol sa aking realization as a pastor, loving Jesus but rejecting His mother, the Blessed Virgin Mary. Kaya na-appreciate ko ang tinatawag the beauty of the Catholic Church na bumuo sa aking isip, why is it that the Catholic Church is really the church founded by Jesus? Because this is the only church that officially recognize the mother of Jesus. While thousands of churches in the Philippines denomination rejecting the mother of the Lord, but the Catholic Church remain in her commitment na ipaglaban at irespeto ang inay ng ating Panginoon Kristo. Kaya brothers and sisters, being a pastor for 15 years with my family na talagang pure Protestant, na palaging nakipaglaban sa simbahang Katoliko at sinisiraan si Mama Mary para lang sila ay magiging converted sa aming doktrina na Christ alone. Nagtaka pa ako sa aming doktrina, mga kapatid, na Christ alone, Bible alone, faith alone. Dumating sa aking isip na, paano ito magiging alone? Christ alone, Bible alone, faith alone. Hindi na to alone, kasi tatlo na di ba? So sa mga nakikinig ko na mga classmate na mga pastors, i-review daw natin ang ating pananampalataya na Christ alone, faith alone, Bible alone. Paano magiging alone? Tatlo naman ang ating alone. Di ba? So, yung pag-umpisa sa aking pagpapalalim, doon ko na-appreciate, Lord, ang ganda sa simbahang Katoliko. Ito lang pala ang simbahang kumikilala sa inay mo. Habang ang aming simbahan, ako nakapag-register rin ako ng aking sariling denominasyon. Wala, hindi binanggit si Mama Mary. Kaya doon ko nakita, mga brothers and sisters in the Lord, na si Mama Mary ay kasama sa plano sa Diyos sa pagliligtas sa atin. Mama Mary is part of God's plan of salvation. Kasi
yung pinili niya, no? Sabi ng Luke chapter 1 verse 26 to verse 39 na the angel visited Mama Mary and informed her na sabi niya, "Hail favored one, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greetings this might be. But the angel said to Mama Mary, "Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end." And Mama Mary answered, "How could this be, since I have no husband?" The angel said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age, and this is now 6 months for her, who is called barren, because nothing shall be impossible with God. I realize that Mama Mary is the only person that entered into the intimate, mysterious relationship with the Blessed Trinity. So kung patuloy kong itinakwil si Mama Mary, mga kapatid, at ang pagturing sa Diyos na Ama sa kanya, anong sabi sa anghel? Ang pinadalang mensahe sa Diyos Ama sa kanya, "Hail favored one, the Lord is with you." Bula sa Bisaya pa, bulahan ka, babae, nga gikahimutan sa Dios pag-ayo. Sa Bisaya pa, no? Gikahimutan sa Dios. You are so pleasing to God the Father. Ngayon, itong babae na so pleasing in the eyes of God the Father, patuloy kong sinisiraan. Naisip ko noon, mga brothers and sisters, ano kaya ang reaksyon sa God the Father? Because Mama Mary found favor with God, the Father chooses her to be the mother of His only Son. Ngayon, binuntis ni Mama Mary ang nag-iisang anak sa Diyos, our Lord Jesus Christ. So grabe ang kanilang relationship, intimate relationship. Sabi ni Mama Mary, "How could this be, since I have no husband?" The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will remain in you," according to the King James Version. "Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." Manatili ang Espiritu Santo sa iyo. So, Mama Mary is the only person that entered intimately, mysteriously into the mystery of the Blessed Trinity. Siya ang pumasok, no, sa pakikipagkasama sa Santissima Trinidad, Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon, naisip kong aking ginawang pagtakwil kay Mama Mary. Itinakwil ko ang babaeng hinirang pinili sa Diyos Ama na magiging nanay sa kanyang anak. And Jesus Christ stayed in her womb for 9 months. And then the Holy Spirit will come upon you and remain in you, manatili sa iyo. Ngayon, itong tao, itong babae na mahal sa Santissima Trinidad, palagi nating sinisiraan. Doon ako, mga kapatid, nakarealize. Delikado ito. Pag mag-react ang Holy Trinity, ano mangyari sa akin? Who will react kung ipatuloy ko ang pagsira sa inay ng ating Panginoon? Of course, kung sisiraan ang nanay mo, kung sisiraan ang nanay ko, mag-react talaga ako. Ano bang kasalanan na nagawa sa nanay ko? Bakit sinusunog mo ang mga larawan sa aking nanay? What my mother have done to you? So magtanong ako, ngayon ang ating pagkutya kay Mama Mary na ginawa natin na isang Diyos-Diyusan, parang itinakwil natin, paano magiging makumplito ang kaligayahan ng ating Panginoon? To make the joy of Jesus complete is to respect His mother. Doon nakita ko ang realisasyon. And this woman, Mama Mary, who entered into the mysterious, intimate relationship with the Blessed Trinity. Pag ipagpatuloy natin ang paninira sa Kanya, alam na natin kung sino magre-react.
of course, ang Santissima Trinidad will be reacting to our business of continually destroying the credibility and dignity of the Blessed Virgin Mary. Kaya doon ako, mga kapatid, nagkaroon ng tinatawag biblical realization na naisip ko na kung gusto kong mamahalin at kumplituhin ang saya ng ating Panginoon Kristo ay mula ngayon, ihinto ko na ang paninira sa kanyang inay. Ihinto ko na ang pagsira sa kanyang kredibilidad. Na kahit ano na lang verse na hanapin ko sa Biblia para mayroon akong tinatawag na weapon na aking magamit para sa paninira sa inay ng ating Panginoon Kristo. Kaya in my realization found in Luke chapter 1 verse 26 to 39 na the mysterious intimate relationship of Mama Mary to the Blessed Trinity, it helps me, brothers and sisters, nakatulong ito na malaki sa akin bilang isang pastor na mag-umpisa ako sa isang bagong buhay. When I was a pastor, sabi ko, okay man lang na pumasok sa aking isip, mga kapatid, na hindi na lang ako magkatoliko kasi pwede naman dito ako sa aking pagkapastor, ihinto ko na lang ang paninira kay Mama Mary, ihinto ko na lang ang aking pag-preaching against Mama Mary, kasi I'm already secured as a pastor na mayroon akong sariling religious movement. I'm secured, I am the founder, and I am the president. But alam mo, mga kapatid, sa ating mga tagapakinig, sa buong Pilipinas at sa buong daigdig, na desisyonan ko talaga na iwanan ang aking religious affiliation, ang aking religious position, aking doctrinal na paninindigan, at by the grace of God, I was baptized in the Catholic Church last October 4, 2007. Ngayon, isa ng Katoliko. Noon, mahal si Jesus, galit kay Mama Mary. Ngayon, isa ng Katoliko, mahal si Jesus at ginagalang na ang kanyang inay, ang ating mahal na Birhen Maria. Kaya nga nandyan sa atin ang pagpili, mga brothers and sisters in the Lord, sa ating mga nakikinig ngayon sa aking pagbabahagi, manatili tayo na mahal si Jesus, itinakwil natin ang kanyang inay, o baguhin natin ang ating puso, baguhin natin ang mga mali nating mga paniniwala, mahalin natin si Jesus, at irespeto ang kanyang inay. Kasi ang pagrespeto sa kanyang inay, yan ay nagbibigay sa tinatawag nating kumplitong kaligayahan sa ating Panginoon Kristo. Ang ating pagsamba, ang ating praise and worship to Jesus ay magiging makulay, magiging makahulugan kasi rinispeto natin at ginalang ang inay ng ating Panginoon Kristo. Kaya nadesisyonan ko, napakabigat na desisyon sa aking buhay, Lord, magpabinyag ba ako o hindi? Ang tagal kong iniisip since year 2000 to 2007. Ngunit hanggat lumakas ang aking dibdib na kailangan kong iwanan ang mga aral na mali at hindi nakabatay sa Biblia. Tingnan niyo, mga kapatid, ha? Anong sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 1? Children, obey your parents in the Lord. Obey your father and your mother because this is a promise. So, ang paggalang natin sa ating tatay at nanay ay mayroong pangako ang Diyos, magandang buhay habang buhay. Ngayon, ang nanay ni Jesus hindi natin ginalang. Pinaratangan natin na Diyos-Diyusan, fourth person of the Blessed Trinity. Idin pagpunta natin sa simbahang Katoliko, mali pala ang information. Kaya by the grace of God, brothers and sisters, binago sa Panginoon ang aking buhay. Ngayon, nandito ako sa inyong harapan. At alam kong narinig din ninyo aking pangalan, Brother Noe Durap, pastor noon, Katoliko ngayon. At sa susunod naming pagbabahagi, aming ibabahagi sa inyo, mga kapatid, ang iba pang mga convert na nagbalik loob simbahang Katoliko, paano nila natutunan na igalang at irespeto ang mahal na Birhen Maria ayon sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia.
At ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia, sabi pa ng John chapter 8 verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ma-free tayo sa galit, ma-free tayo sa puot sa ating puso at isip na talagang naglingkod tayo sa Panginoon, pero galit tayo sa Katoliko, galit tayo sa mga santo, galit tayo kay Mama Mary. So, you will know the truth, John 8:32, and the truth will set us free. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama sa programang ito at lalo na sa Emmanuel TV Network Philippines na nagiging instrumento para pagpalaganap sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia, kasama ang ating mahal na Spiritual Director Bishop Teodoro Bacani, Bishop Emeritus sa Diocese of Novaliches, at kasama sa lingkod ng Panginoon, our Chairman, Brother Ben Yalong, sa kanyang kasama, Brother Celso Guzman, at sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Sana pagpapalain kayo sa Diyos at sa sunod nating episode, kita-kita tayo. Maraming salamat and God bless. Thank you.